Sa halagang 2 pesos puhunan bawat isa, pwede ka na makaipon or kumita ng 25,000 or higit pa. Oo. Kung gusto mong malaman, panoorin hanggang dulo. Simulan natin sa tanzong mixture. Ang pinaghalo natin sa isang saucepan ay bread flour at saka evaporated milk. Pagka na-dissolve mo na yung dry mix, yung dry, tsaka mo siya sindihan ng kalan, lutuin hanggang sa lumapot yung texture. Pagka ganyan na yung texture niya, pwede mo nang ihango yan, patayin ng kalan. Huwag mo kalimutan, baka sumabog ka. Oo, tapos salin mo siya sa lalagyan. Pagkasalin sa lalagyan, itabi mo lang hanggang sa mag-cool down or lumamig. Oo. Kailangan kasi di mainit yan eh. Punta naman tayo sa dough mixture. Maglagay tayo ng 1.5 cups ng bread flour plus 3 tablespoon ng, ayun, harina pa rin. Oo. 1 tablespoon sugar. 1.5 kutsara ng instant dry yeast. Naglagay din ako dito 1/4 teaspoon ng asin. Optional lang kung ayaw mo, di wag. Oo. Pero mas okay para balanse. Pero bala ka, kung sunod eh. Isang naman, piraso ng itlog yon kahit anong size. Wag ng itlog ng pugo. Kalahating cup ng tubig. Haluin mo, ayan, gamit yung stand mixer. Kung wala kang stand mixer, masahin mo gamit mong kamay mo o hanggang mangalay ka, ganun talaga buhay. Oo, hindi naman instant, may stand mixer ka kaagad, tiyaga lang. Yung stand mixer ko nga, bigay lang eh. Okay, tapos yung tanzong mixture, hinalo ko, huwag mo kalimutan, muntik ko na malimutan eh. After 3 minutes, lagay tayo ng melted margarine. 1/8 cup lang yan. Oo. Pagka nalagay mo na yung melted margarine, haluin mo siya sa pinaka malakas. Oo. Maximum mga 4 minutes ganun. Or kapag naging ganyan yung texture niya, smooth, ganyan. Kita mo? Oo. Nung nagkaroon ako yung stand mixer, ay bongga, hayahay na maggawa ng dough, di na mahirap magmasa. Margarine yung spread natin, mga 10 to 20 minutes natin paalsahin. Parang habang iniintay natin, mag-spread na tayo dito, mag-grease na tayo ng mantika. Syempre, linisin mo muna. Baka sabihin nila, madumi yung tiles mo. Linisin mo muna. Pag di mo sinabi, sabihin nila, madumi. Yung akin, after 10 minutes lang, ayan, kita nyo naman, umalsa pa rin. Ang ganda pa rin ng alsa niya. Nagmamadali kasi tayo dito, kaya 10 minutes lang. Pero much better, 20 minutes. Tapos masahin mo lang, seconds lang. Masabi lang na minasa. Para may mabuong muscle pa rin sa braso mo. Charot lang. Tapos, hatiin mo siya sa 32 pieces. Huwag ka mag-alala. Sakto lang yung laki niyan. Hindi yan sobrang liit. Saktong-sakto lang. Oo. Pero pag masiba ka, maliit yan. Okay, ganun lang. Hatiin mo. Tapos, i-flat mo lang bawat isa. Pagka flat mo, pwede mo nang ilagay yung palaman na gusto mo. Sa akin, ang gusto kong palaman, ube filling at saka cheese. Yung cheese na ginamit ko dito, alam niyo yung malaking cheese? Oo. Lagay ko yung link kung saan mabibili. Masarap naman yung cheese na to, pero kung yung cheese na yon ang gagamitin nyo, katulad ng ginamit ko dito sa recipe na to, kapalan nyo pa. Oo. Kasi di siya ganun kaalat. First time kong gamitin yung gantong brand eh, mura kasi. O, 2 kilo ng Ang laki kasi, tinry ko lang. Tapos takpan mo. Paalsahin mga 20 minutes. Pero much better kung gusto mong mas malaki pa siya, mga 1 oras. O kaya, 40 minutes. Bahala ka kung saan ka masaya. Sa naman, sa egg wash, pinaghalo ko yung isang itlog, tapos evaporated milk. Pero kung nagtitipid ka sa gatas, itlog na lang. O kung gusto mo, mas nagtitipid kayo, itlog na puti na lang eh. Ay, yung itlog na yellow na lang eh. Basta kung anong trip mo. Oo, may choice ka. Okay, pagka na-spread mo na yan, ganyan itsura niya. Pero sa ganyang oras dapat bago mo isalang sa oven, kailangan preheated na. Napainit na ganun. Gas oven ginamit ko, binake ko siya 200 degrees Celsius, 15 minutes sa pinakailalim na apoy. After 15 minutes, 4 to 5 minutes naman sa taas. O, gas oven kasi hindi taas baba, umaandar yung apoy. Gas oven gusto ko kasi nga ayoko na puro kuryente. Oo. Ito may gas ka, gagana na yung oven mo. Pero, kanya-kanyang choice yan eh. So, ganyan kalambot yung ating tinapay. Kahit ilang araw yan, all goods yan, malambot pa rin yan. Oo. Siyempre, pag may amag na, huwag mo na kainin. Oh, cheese buns ang pangalan ng recipe natin. Ito na yung listahan ng recipe. After nyan, makikita mo na yung costing. Oo. Ikaw na bahala kung kaya mong unawain. Kung di mo maunawaan, sige, i-bash mo na. Love you.